Ating pong pangunahing balita, tuloy po ang pre-trial laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon nga po sa naging hatol ng ICC pre-trial chamber, ibinasura nito ang hamon ng kampo ni Duterte kaugnay po ng jurisdiksyon ng korte sa kasong crimes against humanity dahil nga sa war on drugs. Paliwanag nila, sinimulan daw po ng ICC prosecutor ang preliminary examination noong Pebrero ng 2018 kung kailan bahagi pa rin ng ICC ang Pilipinas. Giit po ng International Court, may jurisdiksyon daw po o sako pa rin nila ang mga kaso noong pong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Sinasabi daw po ng pre-trial chamber na kanilang ikonokonsidera na may koneksyon ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC sa pagbubukas nila ng investigasyon sa drug war. Sa ngayon po ay wala pang petsa para po sa confirmation of charges na mga pagdinig sa kaso nga po ng dating Pangulo. Inihintay pang resolusyon sa pagiging fit to stand trial ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinampahan po ng reklamong graft at malversation of public funds ang DPWH Ombudsman ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects dyan po sa La Union at sa Davao Occidental. 8 opisyales ang DPWH Davao Occidental at St. Timothy Construction Corporation ng mga diskaya ang inirereklamo sa maanumalyang ghost projects. 12 opisyal naman ng DPWH La Union at kinatawan ng Silver Walls Construction Corporation ang inirereklamo para sa halos 180 million pesos na substandard at hindi pa tapos na flood control projects. Person of interest ng Ombudsman sa proyekto sa La Union, si Benguet Representative Eric Yap, na may-ari daw ng Silver Wolves. Nagsilbi ring dating chairman ng House Appropriations Committee, si Eric Yap, ang komiting nangunguna sa pagbalangkas ng pondo. Hihilingin ni Remulla sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang assets ni Yap. Wala pa namang pahayag ang kongresista. Nauugnay din sa kontrobersya ang kapatid ni Congressman Eric Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Si Congressman Edvic Yap kasama si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito ay tumanggap di umano ng hindi bababa sa 70 million pesos mula sa mga diskaya. Ayon pa kay Remulla, may isang dating kongresista sa Quezon City na handa daw magbulgar ng lahat ng kanyang nalalaman sa maanumalyang flood control projects. Ang mga impormasyong yan makatutulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hiniling po naman ng DPWH sa NBI na magsagawa ng background check sa 14 na matataas na appointed officials ng kagawaran para makita kung konektado ba ang mga ito sa mga kontratista. Kabilang po sa pinapa-background check ni Secretary Vince Dizon ang 8 undersecretary at 6 na assistant secretary ng kanya pong kagawaran. Ayon pa rin po kay Dizon, ito'y bahagi ng kanila pong mangakong reforma sa ahensya. Matatandaan pong inakusahan ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang ilang opisyal ng DPWH na umano'y sangkot raw sa mga contractors, bagay na itinatanggi noong pa man ni Dizon. Sa iba pang balita, hihilingin naman ni Ombudsman Boying Remulla na sibakin o hihilingin sana ni Ombudsman Boying Remulla na sibakin si Senator Joel Villanueva kaugnay ng 2008 pork barrel case. Pero hindi na po yan mangyayari dahil sikreto raw itong na-dismiss ni dating Ombudsman Samuel Martires. Matatanda ang pinasisibak noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales si Senator Joel Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit ng 10 milyong pisong pork barrel noong taong 2008. Pero hindi sinunod ng Senado ang utos ng Ombudsman matapos daw magdesisyon ng Legal Counsel na wala itong kapangyarihang magsibak ng miyembro ng Kongreso. Si Remulla pa sana mismo maghahatid ng request kay kay Senate President Tito Soto para maipatupad ang dismissal order. Pero pumalag agad si Villanueva. Sabay giit na harassment daw ito at naglabag pa ng mga resibo. Sa inilabas niyang dokumento, nakasaad na binasura na pala noon ni Ombudsman Samuel Martires ang kasong malversation of public funds laban kay Villanueva noong 2019. Kaya si Remulla binawi na ang plano na pagpapasibak sa senador. Nagulat daw siya nang malamang binaliktad ni Martires ang desisyon sa dating kaso ng senador. So it's a surprise, secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it.
Di ba? Parang secret decision siya. Alam nyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Yan nga po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla. Alas 6:47 po ang ating tamang oras ngayon. Nga pala, kahapon dapat maglabas ng desisyon ng Sandigan Bayan doon sa isa pang pork barrel fund scam case, no? Kahapon dapat sa kanilang schedule, walang naibalita. Naging secret din kaya? Samantala po naman, bubuhayin po naman daw muli sa Kamara ang komiting tututok sa SALN ng mga kongresista. Una nga po sinabi ni House Speaker Bogie D na nirerepaso nila ang guidelines sa paglalabas ng mga SALN ng mga mambabatas. Ayon kay D, bubuhayin daw po ang SALN Review and Compliance Committee sa Kamara at nagtalaga ng mga miyembro ang House Speaker para ho sa naturang komite. Mungkahin naman po ng ilang pong mga kongresista bakit daw po hindi ilagay sa website ng Kamara ang mga SALN ng congressman. Sa pamamagitan nito ay mas magiging madali at mabilis daw ang sinasabing pag-access ng publiko sa mga SALN na ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!